Sinungalingan yun. Sa kanya nang galing yun eh. Mm. Si Luis Tro ang una nagsabi, we will conduct a mini trial. Napakasinungaling talaga yung mga palibasa kasi eh. Dahil may personal knowledge ang isang senator judge sa issue ng pagkakasapak ng dating mayor at ngayon Vice President Sara Duterte bilang ebidensya. Ito nga nangyari noong 2011 at ginamit na nga na insidente bilang ebidensya laban sa bise sa nagpapatuloy na impeachment trial. Do you have any comment po sa pahayag ni Senator Bongo? Ilang beses na natin ikwento yung kinikwento ni Bongo. Senator Bongo. Tama yung sinasabi. Ang punto niya, matibag, witness. Kasi ginawa mo pruweba yung sa sinasabi ninyong may pattern ng violence na may character itong maging marahas. Ang pinupunto ni Senator Bongo, hindi mo nyo pa pwedeng gamitin yan. Kasi yung incident nyo, dapat sinuli nyo muna kung bakit naging gano'n ang aksyon ni Mayor Indeksal. Ano ba sitwasyon nun? Ang sitwasyon nun, nagkaroon ng flash flood. Maraming namatay. Siyempre, apektado yung lahat ng lugar kung saan nagkaroon ng flood. Kasama na doon yung mga informal settlers na tinatawag ng squatters. So nagkaroon ng kaso, pinaalis sila. Pumayag naman ng korte kasi hindi kanila yun. Itong si Inday Sara, dahil busy siya sa kanyang pagbibigay ng ayuda doon sa mga sinalanta, tinawagan niya si sheriff. Sabi niya, huwag mo muna ituloy yung demolition kasi meron pa akong ginagawa rito. Pag-usapan natin, natin ng pagkakataon yung mga yan, makalibat. Bigyan mo ka ng 2 oras. Madalit sabi, hindi ho sumunod yung sheriff. At that precise time, yung sheriff po ang pinaka-makapangyarihan doon. Kung anong iutos niya, gagawin ng mga pulis na kasama niya kasi may court order sila. Ang problema ganito, dagdag ko pa doon sa sinabi ni Senador Bongo, yun ang order to demolish, demolition order, yun ay subject to reconsideration. Hindi pa ho pinal yun, pwede pa mag-file ng motion to reconsider the ruling. At pag nag-file ka, and at the time, kung alam ko meron, hindi mo dapat na ituloy ang demolition. So nung dumating si Inday Sara, dahil hindi siya sinunod, nag-uumpisa na yung batuhan. Sa kumbaga, nagsisimula na ang gulo, ang panasan. Kaya kinakailangan ipakita niya kung sino ang may kapangyarihan sa panahon na yun. Hindi yung sheriff o hindi ang alkalde ng bayan na yun. Kaya sinapok niya para makita ng lahat, excuse me akong mayor dito tumahimik kayo. Itong si Matibag, gusto niya pakita na marahas. Violent. Oy, Mr. Matibag, tandaan mo parang nakalimutan mo yung pinag-aralan mo sa batas din ka pa naman na natawag. Yung violence in itself is not unlawful. Kasi under the law, you can use legitimate lawful violence against somebody that will inflict violence on you. Yan ang tinatawag na self-defense. Pag sinasaktan ka, pinapatay ka, pwede mong unahan. Gagamit ka rin ng violence. Kaya mali yung kanyang, mali yung pinupunto ng Matibag. Dahil ang pattern ng violence na, una yung pagmumura. Hindi, yung pagmumura, napakita raw doon na marami itong aling ito. Kaya pinakita niya yung pagsuntok. Mali nga unang-una,
Gaya na sinabi ko nung ilang araw na, yung pattern of violence, kailangan marami yon. Maraming insidente na nagpakita ka ng marahas kang tao. Eh, isa lang ang pinakita nyo eh. So, paano nagkaroon ng pattern? Hindi pattern. Yun. Nabanggit nga kahapon sa impeachment trial, ito nga mga persons of interest na tinutukoy ni NBI Director Melvin Matibag. Ano pong masasabi niyo doon, Attorney Sal, na narrow down na daw into 20 at ito'y umano'y galing sa VPSG at sa yung tinatawag na Davao Death Squad? Nawala kayo. Wala kayo sa air eh. Narinig Yes, niyo ba ako? yes, Attorney Oo. Sal. Eto, okay na po. Naririnig na po ba kami? Kasi talagang walang credibility dyan eh. Mapapansin nyo, yung mga tanong sa kanya, anong basis mo, anong ganito, evasive lahat ang mga sagot niya. Ang katotohanan nyo dyan, number one, wala naman talagang kinontrata si Inday Sara. Yun ay kwento niya lang yun. Parang panakot niya doon sa mga gustong pumatay sa kanya para umatras sila. Kaya na sinabi ko sa inyo, yung mga pahayag niya, maliban sa nagsusumbong siya sa bayan na merong mga gustong pumatay sa kanya at ini-identify niya na kung sino ang pinag-iinala niya. Humihingi siya ng saklolo na kung mangyari ang pagpatay sa kanya, iganti siya. Bigyan siya ng katarungan. And at the same time, yun na nga, kasi hindi ba, pag tayo'y tinatakot, papatayin kita. O, ang sagot natin doon, pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Ano sabi? Yun ang depensa mo sa sarili mo para hindi niya ituloy. Unang-una, yung dalawang testigo, tinanong na sila, o hindi ba pinutungan ni Senadora Contiveros? Hindi niya naman napirmahan. May kinontrata. Umamin sila, wala. Itong si Matibag, sinabi lang hindi pa, pero ongoing daw, kaya ni-imbestigahan nila. At tagal ng investigasyon na yan, unang-una. Hindi man tapos na nga yung investigasyon nyo. Pinahil niya na yung ang kaso eh. Nagdemanda na nga kayo eh. Di ba? So ano pang iniimbestiga nyo? Isa rin, hindi mo na kayo nag-demanda. Kung sa tingin nyo, meron nga talagang katotohanan yung mga pinayag na nagkontrato sa assassin. Katunayan, no, talagang lang. Kaya talagang wala silang makukuha. Ngayon, anong pinaplano nila? Sa tingin ko, ang ginagawa nila ngayon, inihahanda tayo sa gagawin nilang publication. Lilikha sila ng tao na di umanong nakausap na kinontrata. Madali lang naman ang gawin yun. Paano? Bayaran mo kung isang tao. O kaya takutin mo. O i-intimidate mo. O kaya bubugin mo. Lahat ng klaseng yan, pwedeng gawin. Kaya yung sinasabi niyang open, Sus Maria Josep, pinatatagal niya, pero tinatanong siya ni Senator Garcia, ano timeline mo? 3 to 6 months daw, Sus Maria Josep. 1 year and 6 months nga nakaraan eh. Wala kayong nagawa eh. Kaya ninyo hindi matukoy yan kasi wala naman talagang krimen eh. Wala naman talagang kinontrata. Alam nyo yan. Talagang gusto niya lang tanggalin si Inday Sara sa Panguluhan at gusto niyong i-disqualify. Yan ang katotohanan dyan. That's the long and short of it. Ayan. Attorney Sal, doon din sa kanilang palitan ng diskusyon with the prosecution panel, lead prosecution panel, nabanggit nga doon sa, or ni Representative Luistro, maraming nag-react nito, Attorney Sal, kasi nga, nabanggit niya doon sa House level na tila isang mini trial umano yung nagaganap doon sa Committee on Justice. Pero pinabulaanan niya ito nung nag-object siya doon sa nagpapatuloy na cross-examination na never or naging consistent sila na hindi nila i-consider na mini trial yung nandoon sa Kamara na
pagdinig doon sa impeachment ni VP Sara. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney Sal? Sinungaling yun. Sa kanya nang galing yun eh. Mm. Si Luis Tro ang una nagsabi, we will conduct a mini trial. Napakasinungaling talaga yung mga palibasa kasi eh. Mga testino, sinungaling din. Kaya consistent. Yan ang tinatawag na consistency lies. Sure. Ayun. Yun yung siguro doon, Attorney Sal, pagiging consistent nga nila. Eto, meron pang nagtapos na nga sa article yung article 4 na impeachment na pagdinig kahapon, Attorney Sal. Pero naging sentro pa rin nung talakayan nung impeachment trial ni VP Sara itong 1967 Supreme Court ruling sa kasong Stonehill versus Jokno. Matapos nga questionin nung mga nakarang araw ni Senator Pia Cayetano yung hiling na prosekusyon na mag-issue nga ng subpoena para sa mga bangka records at financial records ng Vice Presidente na kalaunan ay inaprubahan naman din ng Senate Impeachment Court. Iginit naman ni ni Prosecutor Representative Chel Jokno magkaiba yung search warrant at subpoena at hindi otomatikong maging ebidensya nga yung mga dokumento makukuha sa pamamagitan ng subpoena hanggat hindi ito tinatanggap ng impeachment court. Sa huli, kinalaunan nga ay naging aprobado nga ito sa panig ng impeachment court at regarding para sa mga nanonood nga, Attorney Salha, regarding to sa kaso nga ni Stonehill versus Jokno, ano po ba yung pagkakaiba or tama po ba yung naging desisyon ng Senate Impeachment Court ng paglalabas nga ng subpoena sa mga financial records ni VP Sara in relation din dun sa kasong or sa jurisprudence na nabanggit, Attorney? Una-una, napaliwanag ko na yan eh. Hindi dapat talaga binigyan ng grant yung motion of prosecution. Kasi, unang-una, ang hinihingi ng subpoena napakalawak. Yung tax records, bank accounts, involving 20 years. Kaya ang impeachable offense refers only to your actions while you are an impeachable officer. Madali sabi, vice president lang dapat. Pero, taas pa nila. Pangalawa, bago ka mag-issue ng warrant, kung grounded, merong basihan, kailangan ipakita mo muna na maliban dun sa SALN, maliban sa bank records, meron kang ebidensya na nagkamal ka ng pera sa pamamagitan ng illegal na paraan. Madaling sabi, gaya ng example na ginawa ko, kung meron kang 5 million na pera ngayong taxable year, pero 5 years ago, meron ka lang isang 1 million. Hindi yung ibig sabihin na ito ay ill-gotten wealth. Pwede sabihin unexplained kasi hindi pa napapaliwanag eh. Tatawagin ka ng BIR o ididemanda ka. Ang tinatawag na unexplained wealth, pag halimbawa, 5 milyon nakita, 1 million ka 5 years ago, kung meron ka pang nakita outside of the SALN na mga kayamanan niya, halimbawa, sa SALN mo, nilagay mo isa lang kotse mo, pero nakakuha ka ng certification sa LTO ng 5 sa sakyan mo, o di may problema ka na. Meron ka ng ebidensya, pwede ka na pumunta sa hukuman, Your Honor, we would like to seek the issuance of a subpoena for this. Kasi lumalabas na may ill-gotten wealth people. Kaya ilabas mo natin yung kanyang mga bank records, SALN, para makita mo natin kung paano niya nagkamal ng perang ill-gotten. Nandaman. Kaya sa tingin ko, gaya na sinabi ko nung isang interview ng Hana ba o ni Jason, thank you. Bakit grave abuse of discretion yan ng hukuman? Saka hindi ko rin nga maintindihan hanggang ngayon eh. Hindi ko pa natatanong si Senator Robin Padilla. Yung bang ruling na yon? Ruling ba yun ng impeachment court o ruling lamang ng presiding officer? Alam niyo kung bakit? Kasi
Pinabayaan niya magdiskusyon ng katakot-takot na ilang oras. Yung pala, meron na siyang resolution. Mm. Binasa niya ng kahaba-haba, obvious na prepare yun few days earlier. Mm. Kaya, kitang-kita mo na, mali eh. Kaya nga sinabi kayo, ba, tinawag ko walking disaster ito.